Pagdating sa mga walang pilotong sasakyang panghimpapawid ng Ukraine o UAVs, karamihan ng atensyon ay nakatuon sa mga FPV drone na may first-person view na direktang lumilipad papunta sa kanilang mga target bago sumabog. Ang kamikaze drone ay namayagpag sa balita at naging mahalaga sa ilan sa pinakamalalaking tagumpay ng Ukraine sa labanan nitong mga nakaraang taon. Ngunit, may isa pang mas nakamamatay na sandata ang Kyiv, ang heavy bomber drone. Dahil sa mas maraming benepisyo kaysa kamikaze drone, dumadami ang bilang at lumalawak ang impluwensya ng heavy bomber drone. Gumagawa ang Ukraine ng 10,000 nito at inilalagay sa frontline para wasakin ng Russian assault team at ibang target na humaharang sa kanila. Malalakas, reusable, at napaka-epektibo. Walang makakapigil sa mabagsik at walang awang drone na kapapaulan ng apoy mula sa itaas. Nakita ng mundo kung ano ang kayang gawin ng Ukrainian bomber drone sa isang dramatikong video na ipinost sa opisyal na Telegram account na ika-42 mekanisadong brigada na inatasang ipagtanggol ang lupa sa paligid ng baryo ng Novopavlivka sa reyon ng Dnipropetrovsk. Ang video ay isang montage na binubuo ng maraming clip ng mga heavy bomber habang kumikilos. Bawat clip ay mula sa drone na ka-hover sa ibabaw ng target. Kinukuha ang tamang posisyon bago ihulog ang payload na nagdudulot ng kamatayan at pagkawasak. Sa bawat clip, nasasaksihan natin ang kamanghamanghang lakas pumatay ng mga makinang ito. May mga night at thermal vision camera. Wala silang hirap makita ang mga kalabang sundalo na nagtatago sa mga puno, palumpong o mataas na damo. Walang matakbuhan o mapagtataguan. Mabilis na napapatay ang mga Ruso nang walang kahirap-hirap. Agad nagwawakas ang buhay nila habang sumasabog ang mga bomba, rocket at granada sa paligid. Itinira ng Ukraine ang pinakakamanghamanghang bahagi sa huli. Karamihan sa mga clip ay napapakita ng bomber drone na tinutugis at pinapatay ang ilang sundalong Ruso. Ngunit sa dulo ng montage, isang drone ang umiikot sa itaas ng grupo ng 20 hanggang 30 sundalo na bumababa mula sa convoy ng sasakyan. Nagpapanich at nagtatakbuhan ang mga sundalo para iligtas ang sarili. Naghahanap ng masisilungan. Pero hindi nag-atubili ang operator ng Ukraine. Nagbagsak siya ng sunod-sunod na bomba. Agad na napatumba ang ilang sundalong Ruso bago matapos ang video. Nilagyan na ika-42 brigade ng caption ng video. Ang night bomber crew ay nangangaso at ginagawang giniling ang kalabang infantry. Iyan ang eksaktong nangyari, malinaw at direkta. Bawat clip ay napapakita ng matinding pinsala na kayang gawin ng mga drone na ito at hindi tulad ng mga FPV drone video na natatapos agad kapag bumangga at sumabog ang drone sa target. Dito, sa mga video na ito, ay nakikita natin ang resulta pagkatapos ng bawat attack. Nagbibigay ito ng ebidensya kung gaano kalaki ang pinsala at kung ilang kalaban ang nawala. Pinapadali rin ng mga clip na maintindihan kung bakit takot na takot ang mga sundalong Ruso sa mga drone na ito. Kaya tinawag nila ito sa pangalan ng isa sa pinaka-nakakatakot na nilalang sa kanilang alamat, si Baba Yaga. Sa mitolohiyang Slavic, si Baba Yaga ay isang masamang mangkukulam na nakatira sa kagubatan sa kakaibang kubo na may paa ng manok. Lumilipad siya sa gabi gamit ang malaking lusong at hawak na malaking halo. At ayon sa maraming kwento, kinukuha at kinakain niya ang mga bata. Pero ang mga drone ng Baba Yaga ng Ukraine ay tiyak na hindi tinatarget ang mga bata. Ngunit nanganggaso rin sila sa gabi at mayroon din silang halos hindi pangkaraniwang kapangyarihan pagdating sa pagtugis at pagsira ng kanilang mga target. Iba-iba rin ang anyo ng mga ito at gawa ng iba't ibang kumpanya na may mga opisyal na pangalan tulad ng Vampire, R-18 Nemesis at Kazan. Ngunit lahat ng ito ay tinatawag na Baba Yaga ng mga sundalong Ruso. Karaniwan, may 6 na malalaking rotor ito na nagpapalipad, nagpapabilis ng galaw, at kayang magdala ng medyo mabigat na kargamento. Ang mga bomber drone ay kayang maglakbay ng 12 milya o 20 kilometro at magdala ng 33 libra o 15 kilo ng pampasabog. Kasama sa mga yon ang muling ginamit na anti-tank mine, granada, shape charge at mortar shell na pwedeng ibagsak mula sa itaas sa mga target ng kalaban ng may mataas na katumpakan. Ang R-18 halimbawa ay kayang tamaan ang isang partikular na metro, kwadrado ng lupa mula sa taas na halos 1,000 talampakan o 300 metro. Ang katumpakang iyon ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napaka-epektibo at napakahusay ng mga bomber drone ng Ukraine sa kanilang ginagawa. Napakasahan nila at talagang kayang tamaan ang kanilang mga target sa karamihan ng pagkakataon.
Mas maraming tagumpay, kaunting sayang ng kagamitan, at mas malaking pinsala sa kalaban tuwing lumilipad ang mga drone na ito. Mas kahanga-hanga ang mga drone kapag tiningnan ng gastos sa paggawa at pagpapanatili nila. Ang Skyfall, isa sa pinakamalalaking pangalan sa Ukrainian bomber drone sector, ay gumagawa ng libu-libong drone taon-taon na nagkakahalaga ng $8,000 at $500 bawat isa. Mas mataas yon kumpara sa isang FPV drone. Sa katunayan, ang isang Skyfall bomber drone ay maaring umabot ng halos 16 na beses ang presyo kumpara sa isang kamikaze na modelo. Pero kapag tiningnan mo ang pangmatagalang halaga, mas sulit ang bomber sa dalawa. Heto kung bakit. Ang FPV drone ay isang gamit isang beses lang na aparato. Lumilipad ito mula sa lupa na may layuning hindi na bumalik. Lumilipad ito papunta sa target nito at kung maayos ang lahat, babangga ito roon at magdudulot ng isang pagsabog. Ang bomber drone ay hindi lang dumilipad at sumisira ng target, kundi bumabalik din sa base para mag-recharge, mag-reload at ulitin ang proseso. Kaya ng drone na ito, magdala ng 4 na bala o pampasabog sa isang biyahe. Habang ang FPV drone ay isang granada lang ang kayang dalhin, ang bomber drone ay kayang magpasabog ng 4 na beses kada sortie at pwedeng magmisyon ng paulit-ulit bago mapabagsak ng kalaban. Siyempre, hindi lahat ng bomber drone ay tumatagal ng ganoon katagal. May ilan na natutuklasan at napapabagsak ng mga Ruso bago pa man sila makapagdulot ng malaking pinsala o anumang kapansin-pansing epekto. Marami pa rin ang nakakababa ng buong kargamento bago masira. Kaya mas matipid at sulit ang mga drone na ito kaysa FPV. Totoo, ayon kay Irosvitka, isa sa mga pangunahing gumagawa ng bomber drone sa Ukraine, ang kanilang R-18 Octocopter ay may isa sa pinakakahanggahangang ratio ng halaga kumpara sa gasto sa lahat ng kagamitan sa arsenal ng Ukraine. Kinuwenta namin na bawat dolyar sa paggawa ng R-18 drone ay nadudulot ng $1,000 na pinsala sa kalaban. Kung tamaan ng drone ng tangke, nabawi na agad ang gasto sa unang lipad pa lang. Ang nasirang kagamitan ay milyon-milyon ng halaga. Samantalang, ang gamit namin ay 10,000 o 100,000 lang. At hindi lang yon. Isa pang malaking benepisyo ng ganitong klase ng mga drone ay ang kakayahan nilang manatili o magpalipad-lipad sa posisyon sa ibabaw ng kanilang mga kalaban, kahit pagkatapos ng pag-atake. Mahalaga ito sa pagkuha ng impormasyon para sa tamang desisyon. Sa FPV drones, ang crew ay limitado sa nakikita ng drone hanggang sa pagbangga. Pagkatapos bumangga ng drone sa target, agad nawawala ang video feed. Kahit kumpiyansa, hindi laging sigurado ang mga operator kung matagumpay ang kanilang pag-atake. Minsan, kailangan pa nilang magpadala ng ikalawang drone para i-scan ang lugar at makita ang lawak ng pinsala. Kaya mas maraming oras, pagsisikap at resources ang nagagamit. Kabaliktaran nito, ang mga bomber drone ay maaring maghulog ng kanilang mga bomba at manatili sa posisyon patuloy na nagbibigay ng direktang video feed sa kanilang mga piloto. Ipinapakita ang mga pampasabog na bumabagsak sa lupa at hinahayaan silang bantayan ng epekto at suriin kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa. Gamit ang sarili nilang battle damage assessment, mas napapadali ng bomber drone ang pagpaplano ng susunod na hakbang ng mga team, gaya ng pagdedesisyon kung magpapadala pa ng dagdag na drone. Dahil dito, mas episyente ang paggamit ng resources, kaya mas maraming tagumpay at kaunting pagkabigo sa labanan. Ang huling malaking benepisyo ng babayaga drone ay ang kakaibang galing nilang manghuli sa gabi. Karaniwang ginagamit lang sa araw ang mas mura at simpleng FPV drone dahil hindi ito pwedeng lagyan ng high-end na kamera. Kaya umaasa ang mga piloto sa basic visual feed para kontrolin at makita ang target. Dahil mas maraming pera at oras ang ginugugol sa bomber drone at dinisenyo silang tumagal ng mas matagal kaysa sa mga FPV. Madalas silang may thermal at optical camera, kaya kitang-kita nila sa dilim at natutukoy ang mga kalaban, kahit naka-camouflage o natatago sila sa mga dahon. Ipinakita sa video ng ika-42 Mekanisadong Brigada ang kahalagahan nito, dahil madalas matuntang ng drone ang mga sundalong Ruso na akala ay ligtas at nakatago, ngunit hindi nila alam na nauubos na ang huling segundo ng kanilang buhay. Lumalalang lagay ng Russia at gumaganda para sa Ukraine dahil sa mas mapanganib na mga drone. Bago tayo magsimula, nanonood ka ng The Military Show. Kung di ka pa subscribed, na yon ang tamang oras. Hindi nag-aksaya ng oras ang Ukraine sa pagbuo ng kanilang fleet na mabibigat na bomber drone. Pagkatapos ilunsad ng Russia ang malawakang pananakop noong Pebrero, 2022 agad,
naghanap ang mga kumpanyang pangdepensa ng Ukraine ng paraan para magamit ang agricultural at mabibigat na drone sa labanan. Di nagtagal, lumabas na ang mga unang bomber. Gumawa ang Skyfall ng Vampire, isang 6 na rotor na mabigat na bomber na opisyal na nagsilbi noong 2023. Agad ding sumunod ang ibang kumpanya at bomber drone, kaya't nagkaroon ang sandatahang lakas ng Ukraine ng mas mapanirang at mas maraming pagpipiliang unmanned aerial vehicle. Agad na ginamit ang mga drone na yon. Isinagawa ang kanilang unang mga misyon sa mga lugar tulad ng Donetsk at Kharkiv. Sa dilim ng gabi, lumipad sila gamit ang night at thermal vision camera para makita ang kalabang sundalo bago sila walang awang puksain ng mahusay. Walang awa at kalkuladong mga killer. Mabilis na nagkaroon ng nakakatakot na reputasyon ang mga mandaragit na ito sa mga Ruso, na hindi na lang sa mga FPV drone ng kalaban na direktang tumatama sa kanilang bunker at sasakyan kailangang mag-alala. Ngunit, humarap din sila sa isang bago at mas nakakatakot na banta, mga umuugong na halimaw na maaring magbagsak ng bomba direkta sa kanilang mga ulo. Habang lumilipas ang mga taon at gumaganda ang teknolohiya, nagsimula na rin gamitin ng Ukraine ang kanilang mga bomber drone sa araw, kung saan iniulat ng ilang puwersang Ruso na may mga grupo ng hanggang 30 Baba Yaga drone na nagbabantay sa himpapawid. Sinusuri ang paligid para sa anumang palatandaan ng kalaban, at bawat isa ay may sapat na lakas para burahin ang isang buong assault team sa loob lamang ng ilang segundo. Ngayon, araw at gabi, sa kahabaan ng maraming milyang pinag-aagawang teritoryo sa frontline, ang mga drone na ito ay umaligid at nagmamanman, naghihintay lang na makakita ng kahit anong galaw ng kalaban. Ang presensya nila ay hindi lang nadudulot ng takot sa puso ng mga tropang Ruso, kundi pinapalabo rin ito ang tsansang magtagumpay ang kanilang mahihinang pagtatangka na salakayin ang mga posisyon ng Ukraine. Ang estratehiya ng Russia na meat grinder, kung saan ipinapadala nila ang libu-libong sundalo sa depensa ng Ukraine sa pag-asang may makalusot, ay lalong nagiging maaksaya ngayon dahil sa mga bomber drone. Dagdag pa, limitado ang paraan ng Kremlin laban sa bagong banta, dahil lagi namang nakakahanap ng paraan ng Ukraine para mapawalang bisa ang mga solusyon nila. Sa simula, kulang ang yaman at budget ng Ukraine para gumawa ng maraming drone. Kaya nakakahanap pa rin ng mas ligtas na daanan ang mga sundalong Ruso sa likod ng kalaban. Ngayon, isang kumpanya Ukrainian, ang Skyfall, ay kayang gumawa ng 100,000 bomber kada taon. May iba pang mga kumpanya na gumagawa rin ng 10,000 drone nila. Kaya tuloy-tuloy at hindi naubusan ng supply ng mga pampasabog na armas ang Ukraine na pwedeng gamitin laban sa mga puwersa ng Russia. Bukod dito, laging naghahanap ang mga kumpanyang ito ng paraan para pagbutihan ng disenyo at mauna sa anumang panangga ng Kremlin nang gamitin ng mga Ruso ang electronic warfare. Para malabanan ng GPS jamming sa bomber drones, nagdagdag ang Skyfall ng inertial at terrain matching navigation, kaya naging immune ng kanilang drones sa EW attacks. Nang gumamit ang mga puwersang Ruso ng compact air-to-air FPV drone laban sa mga bomber, nilagyan ng Skyfall ang kanilang unit ng bagong defensive flash. Kaya kapag malapit ang kalabang interceptor drone, na-activate ang flash. Binubulag nito ang kamera ng kalabang drone, kaya napipilitan ng operator na magpalipad ng walang nakikita, na mas nagdudulot ng pagmimintis sa target at posibleng bumagsak ang kanilang drone. Gumagana pa rin ito kahit gabi, dahil ang ilang bomber ng Ukraine ay may espesyal na infrared projector na kayang pigilan ng infrared camera ng mga Ruso para hindi sila matukoy sa gabi. Hindi lang dyan natatapos ang mga pagbabago. Ang ilang bersyon ng bomber ay nilalagyan na ngayon ng Starlink communication technology para mas mapalayo pa ang kanilang naabot kumpara dati. May kapalit itong bahagyang mas maliit na payload, pero magbibigay daan ito sa Ukraine na umatake sa mas malalim na bahagi ng Russia at magbubukas ng bagong oportunidad para sa mapanirang pag-atake. Hindi matatawaran ang halaga ng mga ito. Habang tumatagal ang digmaan, lalong nagiging mahalaga ang mga drone sa magkabilang panig. Malaki ang puhunan ng militar ng Russia sa autonomous na long-range loitering munitions drone, bumibili ng Shahads mula Iran, at nagtayo ng mga planta para makagawa ng libu-libong unit bawat buwan. Madalas gamitin ang mga drone na ito para atakihin ng Ukraine. Tinatarget ang mga bayan, lungsod, at mga pasilidad ng sibilyan tulad ng ospital, istasyon ng kuryente at transportasyon. Sa mga frontline, madalas magpalitan ng FPV assaults ang Russia at Ukraine, na halos pantay ang lakas sa aspetong ito ng digmaan. Sa ilang lugar,
Mas marami at mas mapanira pa ang FPV ng Russia kaysa sa Ukraine. Sa kabutihang palad, may malaking kalamangan ng Ukraine sa bomber drones kumpara sa kalaban. Malaki talaga ang agwat nila. Karamihan ng oras at yaman ng Russia ay napupunta sa kamikaze drones. Samantalang ang Ukraine ay nagiba ng taktika at nayo'y umaani ng benepisyo. Ngayon, meron na silang ilan sa pinakamalalakas, pinakadelikado at pinakamahirap patumbahin ng mga drone sa buong mundo. At ginagamit ang mga ito ng epektibo na may 12-12 ng ulat ng matagumpay na pag-atake hindi lang laban sa mga tropa ng kalaban, kundi pati na rin sa mga mas mahalagang kagamitan. Noong huling Pebrero, 2026 iniulat ng mga piloto ng serbisyo ng militar na pagpapatupad ng batas ng Ukraine ang matagumpay na pag-atake sa Russian S-300 anti-aircraft missile system at Black Eye Electronic Warfare Unit. Isang crew ng fixed-wing bomber drone ang nakakita at umatake sa S-300, isa sa pinakamahal na air defense asset ng Russia. Na ang isang S-300 missile ay nakakahalaga ng humigit kumulang $2 milyong at ang buong complex ay tinatayang nakakahalaga ng mga $100 milyong. Sa mga nagdaang buwan, may mga ulat at video ng mga Ukrainian bomber na umatake sa Russian bunkers sa Kharkiv at infantry trucks malapit sa Konstantinovka. Makikita sa video na winasak nila ang isang tangke na itinago ng mga Ruso, pinasabog ang pinalakas na gusali at sinira ang mamahaling kagamitang militar sa Kursk. Kapag hindi nila tina-target ang malalaking kagamitan, ang mga bomber ay nakakasugat o pumapatay at minsan napapasuko ang mga sundalong Ruso para mabuhay. Habang lalong umaasa ang mga commander ng Kremlin sa infantry offensives para makuha ang mahahalagang teritoryo, may tuturing na pinakamahalagang elemento ng depensibong arsenal ng Ukraine ang mga bomber. Dahil walang armor, lubos na lantad ang mga sundalong Ruso at nasa awa ng drone operators ng Ukraine na madaling mailalagay ang kanilang UAV sa itaas at magpapasabog ng malalakas na pampasabog. Ito ay nagdudulot ng maraming kaswalti na kailangang harapin ng Kremlin. At kahit na nagawa ng Russia noon na mapunan ang kanilang mga kawalan sa pamamagitan ng pagre-recruit ng mga bagong tropa, nagsisimula na itong magbago. Ayon sa pinakabagong datos, mas marami nang nawawalang sundalo ang Russia kaysa sa nare-recruit nito. Ayon kay General Alexander Sersky, Commander-in-Chief ng Ukraine, tinatayang 12,000 mas maraming sundalo ang nawala sa Kremlin kaysa na-recruit noong 2025 at inaasahang lalaki pa ang pagkalugi nila. Patuloy na nadudulot ng hindi bababa sa 1,000 kaswalti bawat araw ang puwersa ng Kyiv sa pagtatanggol ng kanilang teritoryo. Umabot ito sa tinatayang 30,000 kada buwan at sabik ang Ukraine na pataasin pa ito na nagtakda ng layunin na umabot sa 50,000 kaswalti ng mga Ruso bawat buwan. Kung malalapit man lang ito sa target na yon, may lalagay nito ang Russia sa isang mapanganib na kalagayan. Habang kumukunti ang malalakas na Rusong gustong sumali sa suicidal espesyal na operasyong militar ni Vladimir Putin, mapapansin ng Kremlin na humihina at lumiit ang kanilang hukbo bawat linggo. Ibig sabihin nito ay mas kaunting tropa sa mga frontline, mas maliliit na grupo, hindi gaanong epektibong mga pag-atake, at mas madali pang trabaho para sa mga crew ng bomber drone ng Ukraine na madaling mapapatumba ang mga nahihirapang sundalong Ruso. Sa kalaunan, bukod sa pagtatanggol ng teritoryo, makakatulong din ang mga drone na mabawi ng Ukraine ang kanilang mga nawala. Nakikikita na natin ang mga palatandaan nito sa Crimea, kung saan ang mga puwersa ng Ukraine ay ginagawa ang kanilang unang malaking hakbang tungo sa ganap na paglaya ng rehiyon na maigit 1 dekada nang nasa ilalim ng kontrol ng Russia. Panurin ang video para sa mas detalyadong paliwanag kung paano ginagamit ng Ukraine ang iba pang mapanirang armas, gaya ng long-range missiles, upang lumpuyin ang Russia mula sa loob. Para sa iba pang balita, opinyon, at pagsasuri tungkol sa militar, mag-subscribe na sa The Military Show ngayon.